sa bawat 600,000. Yan daw po ang tsansang matamaan ng kidlat ang isang tao. Mula kahapon, 5 ang nasawi matapos tamaan ng kidlat sa magkakahiwalay na insidente. Bukod sa pagkasunog ng katawan, kadalasan din daw itong nauuwi sa pagtigil ng tibok ng puso. Pero may ilang paraan naman daw para maiwasang tamaan ng kidlat. Alamin natin kung paano sa report na ito. Labis ang paghihinagpis ni Sofia Cristobal sa pagpanaw ng kanyang 13 anyos na anak na si Jason o mas kilala sa palayaw na Pipoy. Naisugod pa sa ospital si Pipoy matapos tamaan ng kidlat sa San Mateo Rizal kahapon, pero kaninang madaling araw tuluyan na siyang binawian ng buhay. Ang anak ko na wala pa yung tanging mapagmasa at mapag-alikaso. Talaga, hindi ba talaga? Parang hindi matanggap mo anak ko yung ng anak ko. Ang kasama naman ni Pipoy na si Jepoy Cariaga, 12 anyos, dead on arrival sa ospital kahapon. Kasagsagan daw ng malakas na ulan habang nakasakay ang mga biktima sa isang bangka. Minabuti raw nilang sumilong sa isang kubo nang biglang... Nagtaka na lang kami, biglang may putok na malakas yun. So ano po nangyari sa inyo ngayon? Kumusta na po kayo ngayon? Ayos naman, ayos na ako. Ano nararamdaman niyo sa ngayon? Ano na lang, yung sa paa, pulikat. Parang pinupulikat na lang. Pero kanina, buong katawan ko, manhid talaga. Ito po, masakit siya. Tinamaan po ng kidlat. Kung hindi po ako gumising, lahat po kami sana po patay. Kanina, binalikan ng GMA News ang kubong sinilungan ng mga biktima. Bakas pa ang nasunog na bahagi nito. Basag din ang salamin ng orasang ito na pinaniniwala ang tinamaan ng kidlat. Sa Urdaneta, Pangasinan, patay rin ang isang binatilyo matapos tamaan ng kidlat. Ayon sa ilang saksi, nanghuhuli lang ng insekto sa bukid ang biktimang si Eugene Lopez nang bigla na lang bumulagta at umusok ang katawan nito. Sa Palawan naman, 2 labi ng lalaki ang natagpuan umano sa Bulalakaw Island sa Coron. Natagpuan daw ang mga ito sa loob ng kanilang bangka na may second-degree burns. Hinala ng mga otoridad, tinamaan din ng kidlat ang dalawa. Isang araw sa bawat 600,000 ang tsansang tamaan ka ng kidlat. Sa bawat segundo ngang lumilipas na pinapanood nyo to, mayroon ng 100 kidlat na tumatama sa bawat sulok ng mundo. Kahit naman walang bagyo, ay talagang nagkakaroon ng mga pagkulog-pagkidlat. Yun nga lamang talagang bibihira naman kasi yung tinatamaan ng kidlat. Pero dapat talaga kahit bibihira yan, nag-iingat yung ating mga kababayan dahil laging nandyan yung posibilidad na tamaan ka ng kidlat, lalong-lalo kung ikaw ay nasa gitna ng isang bukirin. Paalala ng Pag-asa, sakaling abutan ng thunderstorms, alalahanin ng ilang tips para maging ligtas. Karaniwang sa pinakamataas na bagay o lugar daw unang tumatama ang kidlat. Pero kung abutan sa isang open field, huwag daw hihiga. Sa halip ay mag-crouch position, takpan ang tenga, huwag hawakan ang tuhod at lupa, at lumayo rin mula sa mga matataas na bagay na maaaring tamaan ng kidlat tulad ng mga puno. Say ikaw ay nasa puno, no? Nasa tabi ka ng puno. Actually, ang kidlat hindi tumatama sa gitna, hindi siya dumadaan dumandaloy, kundi sa gilid lang. Sa gilid ng puno lang, yung mga bark niya, tsaka yung pinakalabas niya. So pag ikaw malapit lang doon, pwede ka nang maapektuhan nun. Lalo pa siguro kung nakatapak ka sa puno. So, ay nakahawak ka sa puno. Kung nasa loob naman ng bahay, lumayo rin sa bintana at huwag humawak sa mga kable at tubo na may tubig. Yung sunog niya kasi is just like any malakas na kuryente. Talagang masusunog yung katawan. Pag na-direct hit siya, ang kuryente kasi just like any other current na tatama sa katawan, maapektuhan yung puso eh. Kasi yung puso natin may current din yan, matatalo yon at titigil siya, no? Bukod doon sa sunog sa katawan.